Magandang araw mga karelasyon. Welcome sa isa na namang episode ng Usapang Relasyon kung saan tinatalakay natin ang mga totoong isyong pag-ibig at ang mga bagay na kadalasang hindi natin napag-uusapan pero sobrang mahalaga. Ngayong araw, ating hihimayin ang isang napaka-importante at interesting na paksa. Ang mga uri ng lalaki na madaling matukso o mahina sa tukso. Bakit nga ba may ilang lalaki na kahit may partner na ay tila parang bukas pa sa ibang babae? Bakit parang may ilan na madaling matison sa tukso? At anong klase nga bang mga lalaki ang may ganitong tendencies? So huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number one, ang lalaki na insecure. Ito ang klase ng lalaki na sa labas ay parang matapang, confident, at alpha male ang dating. Pero sa loob, basag na basag siya. Punong-puno ng insecurities. Kadalasan, ito yung mga lumaki na kulang sa atensyon o laging ikinukumpara sa iba. Halimbawa, laging sinasabihan ng wala ka sa kuya mo o hindi mo kaya yan. Dahil dito, dala-dala niya ang gutom sa validation hanggang sa pagtanda. At kapag pumasok siya sa isang relasyon, akala ng babae siya ay faithful. Pero kapag may babaeng pumuri, nagpakita ng interes o nagbigay ng konting pansin, parang bigla siyang nabubuhayan. Hindi niya agad isinasantabi ang tukso. Bakit? Kasi sa bawat compliment, sa bawat flirt, parang may parte ng kanyang pagkatao na gumagaling. Para bang, aba, may silbi na pala ako. May gusto pa rin sa akin kahit may partner na ako. Sa madaling salita, ginagamit niya ang atensyon ng ibang babae para pansamantalang takpan ang kanyang insecurity. At habang hindi niya ito nasosolusyonan sa sarili niya, lagi at lagi siyang mahuhulog sa tukso. Number two, ang lalaking laging nasa tropa or barkada at madaling maimpluwensyahan. Ito ang tipo ng lalaki na halos barkada na ang naging pamilya niya. Kahit may girlfriend or asawa na, hindi pa rin niya makayang ihiwalay ang sarili sa impluensya ng mga kaibigan niya. Kung ang tropa ay puro good influence, okay lang sana. Pero paano kung puro lakwatsero, babaero, at mahilig sa mga bisyo? Dito na pumapasok ang problema. Kadalasan, hindi naman siya ang unang gumagawa ng mali. Pero kapag sinabihan siya ng mga kaibigan na wala namang makakaalam pre, try mo lang pre, hindi ka naman kasal eh. Wala namang masama kung paminsan-minsan lang. Dahan-dahan siyang matutukso. Hindi dahil gusto niya talagang manloko, kundi dahil sa pinapahalagahan niya ang loyalty sa barkada. Ang ganitong lalaki ay emotionally weak. Wala siyang sariling paninindigan. Kaya kapag ang barkada ay nagsabing go, hindi niya kayang magsabi ng no. Number three, ang lalaking immature. Hindi lahat ng lalaking matanda ay mature na rin. Marami diyan 30 na, 40 na, 50 na, pero kapag nasaktan o nakulangan sa relasyon, para pa ring teenager na naghahanap ng rebound. Ang emotionally immature na lalaki ay hindi marunong humawak ng responsibilidad sa relasyon. Ayaw niya ng mahirap na usapan. Kapag nag-aaway kayo, ayaw niyang pag-usapan. Mas pipiliin niyang lumayo o maghanap ng ibang makakausap. At sa paghahanap niya ng comfort, diyan pumapasok ang tukso. Kahit konting lambing lang ng ibang babae, agad siyang bumibigay. Hindi dahil mahal niya ang kausap niya, kundi dahil gusto lang niya ng escape sa katotohanan. Ito ang lalaki na mas inuuna ang sarili niyang damdamin kaysa commitment. At habang hindi siya natututo ng emotional maturity, kahit ilang relasyon pa ang pasukin niya, laging may posibilidad na siya ay mahulog sa tukso. Number four, laging uhaw sa papuri at validation. May mga lalaking tila nauuhaw sa validation, yung tipong bawat araw gusto ng papuri, ng affirmation, ng pagkilala. Sa simula ng relasyon, okay ito dahil kadalasan ang babae rin ay expressive. Pero habang tumatagal ang relasyon at nagiging normal na ang lahat, hindi laging may
ang gwapo mo, o ang galing-galing mo. Hindi puwedeng gano'n araw-araw. Dito nagsisimula ang, pagkauhaw niya at kapag may ibang babaeng biglang nagsabing, "Wow, ang galing mo pala talaga. Ang bango-bango mo naman." Agad itong naglalakbay sa isip niya. Kahit simpleng papuri lang, parang gumuguhit ito sa kanyang ego. At dahil hindi niya alam paano punuin ang sarili niya ng tiwala, hinahanap niya ito sa ibang tao. Kapag ang lalaki ay nakadepende sa labas ng relasyon para makaramdam ng halaga, hindi na ito tukso, kundi ugali na. Number 5, ang lalaki na hindi maka-move on sa kanyang ex. Ito ang lalaking dala-dala pa rin ang mga ala-ala ng nakaraan. Maaring iniwan siya o siya ang nang-iwan. Pero ang emosyon hindi pa tuluyang mawala. Kaya kapag biglang nagparamdam si ex, kahit simpleng hi, bumabalik ang emosyon. Ang mga dating pangako, ala-ala at pagsisisi ay muling lumilitaw. At kapag hindi siya emotionally resolved, madaling matukso at bumalik sa kung ano ang dati. Hindi dahil mas mahal niya si ex, kundi dahil hindi pa siya tuluyang nakalaya. Kaya kung may partner kang ganito, mahalagang alamin, tanungin, tapos ka na ba sa iyong ex? Number 6, ang bilis maboring. Ito yung mga lalaking laging naghahanap ng bago, ng thrill, ng adventure. Sa una, sila yung sobrang romantic, puno ng sorpresa, lambing at effort. Pero pagkalipas ng ilang buwan, kapag steady na at tahimik na ang relasyon, parang nawawala na ang interest. At dahil hindi na exciting, nagiging open sila sa bagong kilig. Simpleng chat ng bagong kakilala or panibagong kakilig at biglang nagigising ulit ang damdamin niya. Hindi niya maintindihan na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging pabonggahan. Minsan ang pagmamahal ay tahimik. Minsan ito ay paulit-ulit pero may lalim. Kapag ang lalaki ay hindi marunong tumanggap ng simpleng pag-ibig, lagi siyang nagiging biktima ng tukso. Number 7, ang lalaki na feeling entitled. Ito ang pinakamapanganib na uri, yung lalaking naniniwalang karapatan niya ang magkababae. Madalas ito yung mga successful, may pera, may posisyon, o gwapo, matikas ang katawan. Dahil maraming babae ang lumalapit, iniisip niya na normal lang ang extra. Ang tukso para sa kanya ay hindi na tukso, kundi lifestyle na. At ang masama pa, hindi niya nararamdaman na mali ito. Hindi niya iniisip ang damdamin ng partner niya kasi para sa kanya, ang babae ay parang status symbol lang. Kung ang lalaki ay may ganyang paniniwala, hindi mo siya mababago dahil ang problema ay hindi puso, kundi prinsipyo. Number 8, ang lalaking lasinggero at laging dahilan, "Lasing ako eh." "Pasensya na babe, lasing lang ako eh." Ito ang lalaking ginagamit ang alak bilang lisensya para magkamali. Pero ang totoo, hindi ang alak ang problema, kundi ang konsensya. Kahit gaano kalasing ang isang taong may respeto sa partner, hindi siya lalagpas sa linya. Kapag may self-control, kahit may inuman, may hangganan. Pero ang lalaking ito, ginagamit ang alak para takasan ang accountability. At mas lalong nakakabahala kung paulit-ulit itong dahilan. Mga karelasyon, tandaan natin, ang tukso ay hindi lang tungkol sa babae o sitwasyon. Ito ay pagsubok ng pagkatao. At kung ang lalaking kasama mo ay may ganitong ugali, kailangan mong mag-isip. Dahil sa tunay na pag-ibig, hindi lang puso ang kailangan, kundi disiplina, respeto. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.